Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Iaakit na po sa Korte Suprema yung nakitang discrepancy doon sa BICAM report na ginawa po ng mga mambabatas natin na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos para maging batas o maging national budget na po natin ang 6.3 trillion pesos para sa taong 2025. Dahil dun sa nakita nga nilang mga bakanting portion dun sa BICAM report, sinasabi nila na unconstitutional po yung ginawa sa budget natin. Kaya ito i-questionin na po ng mga abogado at ng ilang mambabatas para magkaalamanan na kung meron bang pananagutan yung mga gumawa nung nasabing pagblanko doon sa BICAM report. So ito, panoorin po natin ito at pag-usapan natin kung ano ba yung mga mangyayari kung sakasakali na ito ay katigan ng ating Korte Suprema. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. At isa pa po pala, nasa TikTok na rin po tayo. Baka pwede naman pong pakifollow po ang ating channel doon kung kayo po ay mas babad sa panonood doon sa TikTok. At paki-heart na rin po ng video. So ito, panoorin na po natin itong balitang to. Dadalhin na umano sa Korte Suprema ng isang kongresista at ilang grupo ang usapin sa 2025 national budget para mapawalang bisa. Mali at iligal daw kasi ang pagdagdag sa mga blanko sa dokumentong unang niratipikahan ng Kongreso. May sagot naman dyan ang Senate President. Nakatutok si Joseph Moro. Hihilingin ng ilang grupo kasama si Davao 3rd District Representative Isidro Ungab sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang 2025 national budget dahil hindi raw ito dumaan sa tamang proseso, bagay na posibleng maglagay daw sa alanganin sa operasyon ng gobyerno. Ang itinuturo ng Ungab na maling proseso ang pagsisingit-anya ng ilang mga halaga sa budget kahit tapos na ang Kongreso sa legislative process. Dahil naratipikahan na ng parehong sangay ng Kongreso ang report ng Bicameral Committee ng may mga blankong probisyon. For me, Yan yung unang problema talaga dyan sa BICAM conference na yan. Itong mga mambabatas natin, kahit alam nyo na pag-usapan na nila yung budget nila, pero pagdating doon sa bicameral conference, doon nangyayari yung mga insertion. At ang discarding ang ginagawa nila, last minute na nila ginagawa para pag pinag-usapan, gahol na sa oras. Ngayon, isisingit nila sa gitna o medyo dulo siguro yung kanilang mga insertion para hindi mapansin. Naalala nyo yung AKAP na sinabi na nga ni Senator Amy Marcos at nila Senator Bato de la Rosa. Nung nakaraang budget hearing na yan, walang nakasulat o walang nakalagay doon sa AKAP. Pero pagdating sa bicameral conference, biglang nagkaroon o biglang naisingit yung budget na yon. So, parang sinasabi nga ni Senator Bato de la Rosa na niloloko ba tayo ng mga kasama natin mambabatas kasi napag-usapan na yan niratify nyo na dyan. Pero pagdating sa paggawa ng budget, biglang sumusulpot. So kaya hindi nga sila pumirma doon sa BICAM report na yun kasi nga marami silang nakita mga insertion na ginawa ng mga mambabatas natin. So yan talaga yung number one problem ng gobyerno natin dahil hindi nga ito pinapayagan maging public. So nangyayari dito parang executive hearing na sila-sila lang at iilan lang yung nakakaalam sa pag-ratify doon sa budget. 'Di ba? Ang lumalabas yan parang 4 na tao lang ang nag-uusap diyan. Yung House Speaker, yung Chairman Appropriation doon sa House of Representatives, tapos yung Senate President, tsaka yung kanilang counterpart sa yung chairman ng finance which is si Grace po. So sila lang yung nakakaalam, the rest blanco na. Kaya yun yung dapat ayusin, dapat gawan ng batas, na gawin transparent yung hearing na yan para malaman din ng mga taong bayan kung paano nangyayari para mawala yung pagbamekos-mekos dyan sa budget po natin. for me, uncharted waters pa to. Kasi you can only have a reenacting budget pag walang na-approve na budget. May na-approve na budget eh.
i-declare invalid or magmamadali ang Kongreso ulit na magpasa ulit ng budget. It's possible, no? Kasi an error in legislation can be corrected only with another legislation. Talaga. Itinanggi na ng Pangulo na blanco ang pinirmahan niyang General Appropriations Act. Ito na yung batas na nagsasaad ng budget ng gobyerno para sa taong ito. Pero sabi ni Ungab, tama naman na walang blanco ang enrolled bill. Ito yung kopya na hango sa BICAM report na naratipikahan na ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo. Ang problema, ang naratipikahan daw ng Kongreso ay ang BICAM report na may mga blanco na naging kompleto na sa enrolled bill. Maling-mali raw ito at illegal dahil anuman ang idinagdag sa enrolled bill ay hindi umunod dumaan sa ratifikasyon. Sino ang magician? May magician. Yung seeing it after, wala yun, hindi yun na-ratify. Ipinakita ni Ung. Diba? Yun nga yung yung pinaka sikreto doon, yung magic nga. Kasi nga dapat bago mo pirmahan yung final report, dapat tingnan mo muna yung draft. Doon ka magbabase para makita mo kung tama ba yung ginawang final report. Kasi doon nangyayari yung singitan. Tulad niyan, walang nakasulat na amount doon sa mga blank portion doon sa BICAM report. Pero pagdating doon sa general appropriation, yung pinaka-final na pipirmahan na ni Bongbong Marcos, meron na nakasulat. Ang tanong nga doon, sino yung nagsulat? Sino yung nag-fill in doon sa mga blanco na yun? Which is, bawal dapat yun. Kasi, ang pinaka may karapatan lang na maglagay ng budget doon is yung mga mambabatas. Kaya nga sila yung sa legislative department, di ba? Ngayon, i-execute lang yan ng executive, which is yung Pangulo po natin. Hindi naman po pwedeng maglagay ang Pangulo or kung sino man doon sa executive na maglagay ng amount doon dahil trabaho yun ng legislative. Kuha po ninyo yun. Kumbaga, parang pinakasimple, parang sa audit. COA lang ang pwedeng mag-audit. Wala nang iba. So, kung ano man yung lumabas na report na ginawa ng Committee on Good Governance regarding doon sa pagbusisi nila sa budget ng OBP, invalid po yun. Kasi, COA lang ang pwedeng magbigay ng report kung ito ay nagastos o hindi ng tama. So, same thing din dito, yung legislative lang ang pwedeng maglagay ng mga amount. Wala nang iba. So, kung may ibang maglalagay ng amount dyan, which is magiging invalid yung ginawang batas. So, kahit pinirmahan pa yan ni Pangulong Bongbong Marcos, pwede talagang questionin dahil nga mali na yung naging proseso. At yun po yung ginagawa nila ngayon, na iakit na nga nila sa Supreme Court kung ano yung magiging hatol dito ng korte kung ito ba unconstitutional ba to o hindi. Nakita ni Ungab sa GMA Integrated News ang in-email ng House Secretariat na kopya ng bicameral conference report sa Ito yung maganda sa sa ginawa nila Pangulong Duterte. Meron silang hawak na ebidensya. Unlike nung ginawa lang ni Pangulong Bongbong Marcos at mga ibang nagsasabing wala raw blank dun sa BICAM report, is puro salita lang nila, puro statement na wala. Pero ito si Congressman Ungab at si Pangulong Duterte, meron silang pinapakitang mga ebidensya tulad nito. Ito yung katunayan na in-email ito ng House of Representatives at galing mismo sa kanila yung report o yung papel na dokumentong ipinakita ni Congressman Ungab at ni Pangulong Duterte. So paano mo sasabihin fake news yung pagbibigay nila ng yung pagpunan nila rito sa BICAM report na to. So, paano nyo sasabihin na hindi legit yung hawak nilang dokumento? Ito mismo, pinakita mismo yung file kung saan o kung paano in-email sa kanila yung BICAM report na yan. Sa lampas 300 mga kongresista pasado alas 6 ng gabi ng December 11. Bandang alas 7 ng gabi noon, naratipikahan na ng Kamara ang BICAM report ng 2025 budget. Same document. Kung bakit na-ratify, wala man lang nakakita. Si Senador Amy Marcos ang unang nagsabi na may mga blanco sa BICAM report kaya hindi niya ito pinirmahan. Maging siya raw ay nagulat dito.
Umalma nga ako at tuluyang hindi ako pumirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Dalawang magkaibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GEA, napuno na ng mga numbers. Kumpleto na yon. Hindi Ayan na, nilinaw pa ni Senator Amy Marcos yung issue. Kasi nga, dalawa yung lumalabas kasi rito, parang tinitwist nila. Kaya sinasabi nilang fake news, yung nilabas ni Pangulong Duterte ng mga blanco. Kasi yung pinapakita nilang walang blanco, which is yun yung General Appropriation Act. Yun na yung pinirmahan, yun na yung final report, yun na yung batas na pinirmahan ni BBM. Pero yung ipinakita ni Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, yun yung BICAM report. Yun yung pinaka-draft ng batas na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hindi pwedeng pagsamahin yung kasi magkaiba yun. Kaya nga dito nilinaw na nga rito ni Senator Amy Marcos na magkaiba yung issue ng BICAM report doon sa GAA na ipinipilit ng mga tanso vlogger na yung sinasabi ni Pangulong Duterte ay yun yung General Appropriation Act, which is maling-mali sa sinasabi nila. BICAM report po yung tinutukoy ni Pangulong Duterte, hindi yung General Appropriation Act. Hindi naman siya blanco-blanco, yung GAA mismo na napirmahan. Yung gulat-gulat yung BICAM kung bakit nakalusot na may mga blankong amount. Ma'am, yung enrolled bill, nakita niyo po ba yung enrolled bill? Oo naman. Wala na po siya. Wala. Kasi syempre nga, yung napirmahan, napuno na Niratipikahan ng Kongreso noong December 11 ang panukalang budget at December 20 nila ito isinumite kay Pangulong Bongbong Marcos. December 30 na nang pirmahan ng Pangulo ang national budget. Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, hindi bababa sa 138.36 billion pesos ang katumbas na halaga sa GAA ng mga nakablangko sa BICAM report. 110 billion pesos nito ay para sa mga programa ng Department of Agriculture at ang iba pa ay subsidy sa mga government corporation. Wala namang nakikitang mali sa naging proseso ng budget si Senate President Francis Chisa Escudero. Yung pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Ay nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno. Sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee report, kapag may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee report, ang masusunod ay ang GAA. So yan po yung palusot ngayon ni Chis Escudero na yung dalawang version yung tinutukoy niya. Yung isa daw is wala daw yung pirma. Ngayon, napakasimple lang naman yan na para malaman mo kung tama ba yung sinasabi ni Pangulong Duterte, ilabas nyo yung BICAM report. Diba? Ipakita nyo in public. Hindi yung sasabihin nyo lang na walang pirma yung nakita ko, walang ganyan. So, puro salita lang kayo, pero wala kayong may pakitang ebidensya. Ngayon, yung isa pang problema dyan, doon siya ngayon nagtatago, si Chis Escudero, yung sinasabi niya na pwede daw punuan yun ng Committee of Finance, yung mga nawawalang portion dun sa BICAM. Ngayon, kung sinasabi niyang ganun, so ibig sabihin, parang ina-admit niya rin na meron talagang mga blanco doon sa BICAM report. Na parang ang lumalabas dito, pinayagan sila ng mababang kapulungan na sila na ang pwedeng maglagay ng mga portion, ng mga amount doon sa nawawalang yung mga blanco. So parang ganun yung nangyayari. Parang ang nagbigay ng cheque yung House of Representatives binigay dito sa Committee of Finance at yung Committee of Finance ang bahala na kung magkano ilalagay nila, which is maling-mali po yun. Kaya nga questionin na ito sa Korte Suprema para magkaalaman na talaga kung ano ba talaga yung tama at ano yung mali. So yan po yung aabangan natin sa mga susunod na araw. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.